Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Kapapasok lamang po na balita na kung maalala niyo po, noong August 15 kung di tayo nagkakamali, na itong si Attorney Romulo Macalintal ay naghain po ng petisyon para questionin yung legalidad ng batas na pinirmahan ng ating pong Pangulo. So yung petisyon na yon ni Attorney Romulo Macalintal ay mayroong nagpetisyon din. Petisyon versus petisyon. Yung naghain po ay ito pong Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. So ngayon ay babasahin po natin itong post po nila 2 hours ago. Ito po. Naghain ng petition and intervention with opposition sa Korte Suprema ngayong araw ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas laban sa petisyon na isinumite ni Attorney Romulo Macalintal patungkol sa pagsasabatas ng Republic Act 12232 o Term Adjustment Law. Pinangunahan ito ni Pres Jessica Day at Legal Counsel Attorney Alberto Agra kasama ang ilang Liga Presidents at mga punong barangay na kahit maulan at may baha sa Maynila, nakarating pa rin. Ayan, makikita nyo po sa screen kung sino-sino po sila na kasama po, na magkakasama pala doon sa pagpetisyon, laban sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Ito pa, ituloy natin. Sa petisyon, binigyang diin ng Liga na ang pinirmahang batas ay para sa term seating. Kuno, yung sabi nila mga idol at mga bayan, ang pagpapaliban ng December 2025 barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026 ay probisyon at resulta ng pagsasaayos ng bagong termino. Dagdag pa dito na sa kasalukuyan 2 taon pa lamang naninilbihan ang mga barangay officials. Yun po yung sabi nila. Kumpara sa dapat na 3 taon, kung kaya't ang muling pagtatakda ng schedule ay alinsunod pa rin sa RA 9164 o Synchronized Barangay and Sangguniang Kabataan Elections Act. Nanindigan ang Liga na kanilang ipaglalaban ito hanggang sa huli upang maiparating at maisulong ang nararapat para sa mga barangay, lalo't higit para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. So kung mapapansin nyo mga barangay officials yung kanilang kasama. Iilan lamang ho sila kumpara doon sa milyon-milyon na gusto po matuloy itong December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Kung mapapansin nyo mga idol at mga bayan, sa petisyon ay binigyan din ng Liga na ang pinirmahan ay para sa term seating. Para sa term seating at ang pagpapaliban ng December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan sa November 2026 ay provision at resulta ng pagsasaayos ng termino. So kayo po ang kumilatis mga idol at mga bayan. Valid ba na rason para i-postpone o ipagpaliban yung isang eleksyon sapagkat yun daw ay resulta ng pagsasaayos ng termino. Ang pinirmahang batas ay para sa term seating. So kung para sa term seating mga idol at mga babayan, dapat hindi po nila nilagyan ng schedule, sapagkat kapag nilagyan nila ng schedule, isinama nila doon sa batas na yon, lumalabag na po sila
doon sa kung ano yung nasa 1987 Constitution na yung panukalang batas na ginagawa ng mga mambabatas ay dapat one subject only. So lumalabas po mga idol mga bayan term sheeting. Kaso nilagyan nila ng schedule, ang mangyayari po mapopospone itong December 1, 2025. So labag na doon sa 1987 Constitution mga idol at mga bayan na dapat ay isang paksa lamang, one subject only. So titingnan ito alam natin makikita ito ng Supreme Court mga idol at mga babayan, sapagkat kagaya po ng sinasabi ni Atty. Makalintal na ito nga pong batas na ito na nilagdaan ng ating Pangulo at ginawang batas ng ating pong mga mambabatas ay may panlilin lang talaga. Kitang-kita natin mga idol at mabayan na kahit hindi man direktang sabihin na postponement, yung pakay po nila, ay talagang makikita natin na talagang ipinagpapaliban po nila yung December 1, 2025 sapagkat doon sa batas na ginawa nila ay nilagyan nila ng schedule. Inilipat nila yung original na schedule doon sa November to na gusto nila, 2026. Mga idol at mga bayan, ibig sabihin ay talagang pinopospone sapagkat kung matutuloy yung November 2026, ano ang mangyayari dito sa December 1, 2025? I-postpone nga na sabing ng Supreme Court ay bawal po yung postponement. Di ba? Nakikita nyo yung logic. Talagang merong panlilin lang dito sa batas na term sheeting ko, Pero yung totoo, mga idol at mga bayan, ay ipinagpapaliban po talaga nila itong nakatakda na December 1, 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. Na yun po ang pinaglalaban ni Atty. Makalintal na kung ano yung nasa batas, yun ang dapat nasundin. Yun ang dapat pairalin at dapat igalang po kung ano po yung nasa konstitusyon. Hindi po valid na rason na 2 years lang maninilbihan yung mga elected barangay officials o yung mga nahalal noong 2023. Hindi po valid na rason po yun. Sapagkat kaya naging 2 years lang po yung paninilbihan nila, dahil nga po sa pagpupuspon nila noon. Dahil sa pagpupuspon nila noon, ito yung naging bunga. Dahil sa pagkakamali nila noon, ito yung bunga. Mali po labag sa batas yung 2023 BSKA. Unconstitutional diniklara ng Supreme Court na unconstitutional po yun ang pagpapaliban ng eleksyon. So ngayon kung susundin natin yung 2026, edi lalabag muli tayo sapagkat yung tama ay 2025. Tandaan po natin, lagi po natin sinasabi na hindi maitatama ng pagkakamali. Yung hindi maitatama ang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Mga idol at mga bayan. Yan po yung tandaan ninyo. Kaya patuloy na ipinaglalaban po ni Atty. Makalintal yung December 1, 2025 na yun po yung nasa konstitusyon. So abangan na lang natin abangan natin mga idol at mga bayan ito pong desisyon po kung magiging desisyon dito ng Supreme Court. Kung mag-i-issue sila ng PRO, ibig sabihin po pagka nag-issue ng PRO ay yung original na schedule pa rin yung mangingibabaw, yung pairalin o yung ipapatupad ng COMELEC.
December 1, 2025. Yun po yung ating abangan, yung magiging desisyon po ng Korte Suprema. So ngayon ay hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Salamat po.